Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, malalaman nyo kung bakit mahal ang benta sa kamandag ng ahas. Bakit mahal ang pupo ng mga ibon? At ano itong kinukuha sa tiyan ng usa na kasing mahal daw ng ginto? Simulan natin ang tuhan sa alimango na parang nanggaling sa ibang planeta. Nakakita ka na ba nito? Ito ang horseshoe crab. Kahit mukha silang alimango, mas malapit nitong kamag-anak ang gagamba at alakdan. Kaunti lang sa ating mga Pilipino ang nakakaalam na sobrang mahal pala ng dugo nito. Ang dugo kasi ng horseshoe crab ay nagkakahalaga ng $15,000 hanggang $60,000. Katumbas yun sa halagang 800,000 hanggang 3.4 million pesos. Sa video, makikita ang horseshoe crab na nakatali habang kinukunan ito ng dugo. At take note, kulay asul ang dugo nito. Bakit naman ang mahal? Yan ay dahil sa bihira na lang ang makahanap ng horseshoe crab sa dalampasigan at malapit na itong maubos. Ang dugo kasi ng horseshoe crab ay isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng bakuna. Nadiskubre kasi ng mga siyentipiko na ang dugo nito ay may kakayahang pumatay ng bakterya. Kapag pinataka ng asul na dugo ang batch ng bakuna, tiyak na mamamatay ang bakterya, kaya ligtas na itong gamitin para iturok sa pasyente. Kung walang halong dugo ng horseshoe crab ang bakuna, pwedeng magkasakit ng impeksyon ang sinumang matuturokan ng vaccine. Sinisigurado ng mga scientist na hindi mamamatay ang horseshoe crab habang kinukunan ng dugo. 30% lang kasi ng dugo nito ang kukolektahin ng mga scientist. Pagkatapos itong kunan ng dugo, saka ito ibabalik sa dagat. Ilan sa mga bakuna na ginagamitan ng dugo ng crab ay yung para sa COVID, bulutong at tetanus. Dito sa Pilipinas, pwede kang makakita ng horseshoe crab. Pero huwag mo itong kukunan ng dugo para ibenta. Wala ka naman kasing pwedeng pagbentahan ito, kaya sayang lang at baka mamatay pa ang crabs. Ngayon, kailangan natin pangalagaan ang populasyon ng mga horseshoe crab dahil sila ay importante sa paggawa ng bakuna na nagliligtas sa buhay ng mga pasyente. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang usa na ito na matatagpuan sa China, Russia at Mongolia. Ito ang musk deer. Sa unang tingin pa lang, kapansin-pansin na ang mahabang tusk nito na parang pangil ng tigre. Gayunpaman, hindi ang tusk nito ang pinaka-espesyal. Sa tiyan kasi ng musk deer ay merong parang bukol na tinatawag na musk pod. Dito lumalabas ang masangsang na amoy na ginagamit ng musk deer para markahan ang kanyang teritoryo. Kaya nga ito tinawag na musk deer dahil naglalabas ito ng napakalakas na amoy. Kung minsan, ang musk pod ng musk deer ay kinukuha ng mga tao. Ito ay upang gamiting sangkap sa paggawa ng mamahaling pabango. Yang dalawang bilog sa video, yan mismo ang kinuhang musk pod sa tiyan ng musk deer. Nadiskubre ng mga sinuunang tao na kapag inihalo mo ito sa pabango, mas matagal at mas malakas ang kapit nito sa balat ng tao. Maraming paraan upang kunin ito. Sa video, makikita na sinusundot-sundot nila ang musk pod para kuhanin ang itim na kemikal na naglalabas ng masangsang na amoy. Kukolektahin nila ito at padadaanin sa napakaraming proseso bago ito maging itim na likido para ihalo sa perfume. Alam mo ba na ang 1 kilo ng musk pod ay nagkakahalaga mula 1.1 million hanggang 2.5 million pesos? Kaya nga kapag ang perfume ay merong halong musk deer, siguradong napakamahal ng benta rito. Dahil dyan, maraming hunter ang nagsisimulang humuli sa usa na ito. Masama ang epekto nito lalo't unti-unti nang nauubos ang mga musk deer dahil sa walang habas na panguhuli sa kanila. Sa ngayon, nagpasa na ng batas ang China sa pagbawal ng panguhuli at pagpatay sa mga endangered species na musk deer. Ipinagbawal na rin sa ibang bansa ang pagbebenta ng perfume na may halong musk deer dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan. Kaya sana, huwag na lang nating suportahan ang ganitong mga pabango kung alam natin na may hayop na pinatay para lang gawin ito. Ang susunod nating pagkikwentuhan ay kung gaano ba kamahal ang kamandag ng ahas. Sa mga bansa gaya ng Australia, ang 5 ml ng kamandag ng taipan ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos.
Sa Africa naman, ang isang baso ng Black Mamba ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Mas delikado at mas matapang ang ahas, mas mahal ang benta sa kamandag. Kaunti lang kasi ang mga tao na handang gatasan ang ahas para sa venom. Kahit delikado ang pagkuha sa kamandag ng ahas, kailangang may gumawa nito. Yan ay dahil sa ang kamandag nito ay ang siyang gagamitin para sa paglikha ng anti-venom. Kapag may anti-venom, pwedeng iligtas ang buhay ng biktima na nakagat ng ahas. Dito sa Pinas, ang Philippine Cobra lamang ang may available na anti-venom. RITM o Research Institute for Tropical Medicine ang tanging ospital na otorisadong gumawa ng anti-venom sa buong Pilipinas. Napag-alaman ko na nasa 7,500 pesos ang halaga ng anti-venom ng Philippine Cobra kung bibilhin mo ito sa RITM. Ang problema, ang ospital ng RITM ay nasa Muntinlupa. Sobrang layo nito sa mga probinsya kung saan may natutuklaw ng kobra. Naalala ko tuloy yung interview ni Cara David tungkol sa kapabayaan ng gobyerno sa usapin ng anti-venom. Tayo, yung may pinakamakambandag na kobra, tapos hindi natin pinupondohan yung research para sa pangontra sa venom nito. Yes, kung meron man very kulang, masisimulan pero hindi matatapos. So pag pumunta ka sa ospital, ano yung chances na may makikita kang anti-venom doon? Distribution pa lang ng anti-venom, napakalayo na. Ang distribution ng anti-venom sa Philippines, nandito sa cities. Pero yung snakebite mo nangyayari sa outskirt ng provinces. Sana magkaroon ng sapat na pondo ang Department of Health sa pagpapagawa ng anti-venom para mas dumami pa ang produksyon. Nang sa ganon, wala ng Pilipino ang binabawian ng buhay dahil sa mga kobra. Madalas kasi sa mga nakakagat ng kobra ay ang mga magsasaka na siyang nagpapakahira para may kainin ng bansa. Kada taon, may 3,000 Pilipino ang namamatay dahil sa tuklaw ng ahas. Sa tingin ko, hindi naman kobra ang tunay na pumapatay sa mga biktima, kundi ang kasakiman at pagnanakaw ng mga tiwaling politiko na walang habas na ninanakaw ang pondo ng DOH para makagawa ng anti-venom para sa mga Pilipino. Mula sa usapin ng kamandag, pag-usapan naman natin kung gaano nga ba kamahal ang tae ng mga ibon na to. Dito sa dalampasigan ng Peru, matutunghayan ang pagtitipon at pagsasama-sama ng iba't ibang ibon gaya ng Kuanay cormorant, Humboldt penguin at Peruvian boobies. Yung dumi o pupo ng mga ibon na ito ay ang siyang kinukolekta ng mga tao at nilalagay sa sako para gamiting pampataba ng lupa. Ang tawag rito, guano. Ang guano o yung dumi ng mga ibon ay sagana sa nitrogen, phosphorus at potassium, mga kemikal na mabisa para maging malusog ang pananim na halaman. Sabi ng iba, mas maganda pa raw gamitin ang guano ng mga ibon kaysa sa artificial na fertilizer. Bukod pa riyan, organic ang guano, kaya hindi ito masama sa kalikasan. Sa sobrang dami ng ibon sa dalampasigan ng Peru, ang lugar na ito ang naging pangunahing pinagkukunan ng guano sa buong mundo. Mula nung taong 1840 hanggang 1870, ang mga dumi ng mga ibon na ito ay naibebenta ng halos kasing mahal ng ginto. Kaya naman minsan ang binansagan ng pupo ng mga ibon bilang white gold. Tinawag ang panahon na ito bilang guano era. Kaya pala merong kasabihan na kapag naiputan ka ng ibon, siswertehin ka dahil kasing mahal pala ito ng ginto noong unang panahon. Ngayon tapos na ang panahon ng guano era, bumagsak ang presyo ng guano sa merkado. Kung dati ay kasing mahal ito ng ginto, ngayon ay nagkakahalaga na lang ito ng 1,000 piso kada sako. Malaki ang utang na loob ng mga tao sa Peru sa produkto ng guano dahil ito ang isa sa dahilan kung bakit umasenso ang kanilang bansa. Bilang ganti, ipinagbawal ng gobyerno ng Peru ang pamiminsala ng mga tao sa dalampasigan kung saan ay nirahan ang mga ibon. Gusto kasi nila na dumami pa ang ibon para dumami rin ang mga ipot. Kailangan namin protektahan ang mga ibon sa aming lugar para patuloy lang ang produksyon ng guano na importante sa aming agrikultura. Mas maraming pupo, edi mas maraming guano na pwedeng pakinabangan ng mga magsasaka.
Oh, huwag niyo munang ililipat yung video kasi hindi pa tapos ang ating kwentuhan at meron lang akong konting isa-shoutout. Hello kay Arabella Grace Perez. Hello rin kay Justeriel Light. What's up kay Trixie Joy at Ram. Shoutout kay Zohan Palma. Earl Scotty Kyrie Ligutan Bantilio. At kay Deve Rose. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan. Dito sa bansang Thailand, matatagpuan ang pinakamaraming koleksyon ng mga buwaya na inaalagaan ng mga tao. Ito ang Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo. Ayon sa kanilang datos, higit 100 piraso ng buwaya ang nandito. Ang galing no? Nasa Thailand pala ang pinakamalaking crocodile farm. Akala ko kasi nasa Pilipinas ang pinakamaraming buwaya. Sa isang araw lang, nakakaubos sila ng tone-toneladang karne para ipakain sa buwaya. Ay, karne pala ang kinakain ng buwaya? Akala ko buwis at kaba ng bayan ang kinakain ng mga buwaya. Mahirap itong trabaho at pawang delikado dahil pag nahulog ka rito, baka ikaw ang kainin ng crocodile. Gayunpaman, matyaga nila itong ginagawa. Paglaki kasi ng mga buwayang ito, limpak-limpak na salapi ang iahatid nito sa kanilang bulsa. Ang mga buwaya kasi na inaalagaan rito ay pinapalaki upang ibenta ang balat. Tama ang narinig mo, ang balat ng buwaya ay kinukolekta upang pagkakitaan. Ang tawag rito, leather. Ang balat kasi ng buwaya ay ginagamit sa mga mamahaling bagay gaya ng bag, wallet, sinturon, jacket at sapatos. Ang mga luxury items na ito ay nagkakahalaga ng hanggang milyong piso. Maraming leather na gawa sa balat ng ibang hayop. Merong leather na gawa sa balat ng ahas, balat ng baka, balat ng kabayo. Maski ang balat ng palaka, pinagtripan nila para gawing wallet. Pero ang balat ng buwaya ang pinaka-espesyal at pinakamahal. Dito sa pabrika ng mga leather, merong makinarya para kunin ang balat ng buwaya. Kailangan nilang siguraduhin na hindi masisira ang balat ng buwaya para maganda pa rin ang itsura. Kapag nakolekta na ang balat ng buwaya, magdaraan ito sa kamay ng mga ekspertong mananahi. Dito nila ia-assemble ang balat ng buwaya para makabuo ng produkto gaya ng bag at jacket. Ang halimbawa nito ay ang bag na Hermes na gawa sa balat ng buwaya. Alam mo ba na ang isang bag ng Hermes Himalayan Birkin ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso? Maraming dahilan kung bakit mahal ang benta sa balat ng buwaya. Una, dahil sa matagal ang pagpapalaki ng crocodile. Inaabot kasi ng 10 hanggang 15 taon bago maabot ng buwaya ang edad na pwede na itong pagkunan ng balat. Kumbaga, magsisimula sila bilang sangguniang kabataan at aabutin ng ilang taon bago sila maging presidente. De joke lang, last na yon. Pangalawa, hindi rin madali ang pagpapalaki ng buwaya. Delikado ito at kailangan mo ng mga bihasang empleyado para maging ligtas ang iyong negosyo. Kailangan kasing husay mo ito sa pag-iwas ng buwaya. Kawali lang ang gamit, takot na sa'yo yung buwaya. Bukod sa delikado, magastos rin ang magpakain ng buwaya. Carnivorous kasi ang mga crocodile at alam naman natin kung gaano kamahal ang kilo ng karne sa palengke. Hindi sila katulad ng baka na kontento na sa pagkain ng damo. Ang pangatlong dahilan kung bakit mahal ang leather ay dahil mabusisi ang pagtatahi rito. Kailangan ay eksperto ang nagtatahi sa balat ng buwaya para hindi masira at hindi masayang ang balat ng buwaya. Ito ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng balat ng buwaya, lalo't hindi maitatanggi na ito ang pinakamaganda sa lahat ng leather. Sa kasamaang palad, maraming tao ang naiingganyong humuli ng buwaya sa wild para pagkakitaan at ibenta ang balat. Noon, halos maubos ang populasyon ng mga buwaya dahil sa mga illegal hunter. Isa sa naging biktima ng ganitong kasakiman ay ang Philippine crocodile na ngayon ay nanganganib ng maubos. Dahil dyan, nagpasa ng batas ang ating bansa, ang Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naglalayong ipagbawal ang pagpatay ng mga wild crocodile. Ang sinumang lalabag rito ay pwedeng mapatawan ng pagkakakulong. Sa ngayon,
Ang tanging pinahihintulutan lang ng batas na gawing leather ay yung mga buwaya na inalagaan at pinalaki sa mga crocodile farm. Bawal yung mga buwaya na hinuli lang sa ilog. Maiba naman tayo. Mula sa mamahaling leather, saksihan naman natin kung paano ginagawa ang napaka-espesyal na tela ng seda. Ito ang tela ng silk. Marami ang hindi nakakaalam na ang tela ng silk o seda ay nagmula sa mga uod na ito. Ayaw mo maniwala? Tignan natin kung paano ito ginagawa. Dito sa isang farm sa China, makikita ang pinakamalaking farm ng silk sa buong mundo. Narito sa loob ang hindi mabilang at laksalaksang piraso ng uod na tinatawag na silkworm. Ang silkworm nga pala ay ang baby caterpillar ng mga gamo-gamo na silk moth. Kailangan nila itong pakainin dahil sobrang takaw ng mga uod na ito. Paborito nitong kainin ang dahon ng mulberry at pinapakain nila ito kada 4 na oras. Kapag medyo mataba na ang mga uod, sabay-sabay itong magsisigawa ng cocoon. Sa loob kasi ng cocoon magtatransform ang mga uod para maging gamo-gamo. Ang hindi alam ng mga uod, ang kanilang ginagawang cocoon ay ang siyang kukolektahin ng mga tao para gawing sinulid. Natutunan kasi ng mga sinaunang tao na kapag pinakuluan mo ang cocoon, pwede mong hilain ang hibla nito na parang sinulid. Kailangan mong pagsama-samahin ang hibla ng cocoon para makabuo ka ng isang makapal na sinulid. Alam mo ba na para makagawa ka ng 1 kilo ng sinulid, kailangan mo ng 6,000 piraso ng cocoon? Ayon sa gumawa ng damit, kinailangan daw niya ng 6,000 piraso ng cocoon para gawin ng ganito kagandang kasuotan. Mahal ang benta sa tela ng silk dahil ang 1 yarda nito ay nagkakahalaga ng 1,000 piso hanggang 3,000 piso. Marami kasi ang nagpapatunay sa kung gaano katibay ang silk kumpara sa ibang klase ng tela. Maganda rin ito kaya madalas na ginagamit sa tradisyonal na kasuotan. Kapag sinabi mong gawa sa silk ang damit, alam mo na ito ay espesyal. Mahal ang benta sa silk dahil hindi madali ang proseso. Kailangan mong alagaan ang mga uod at kailangan mong magtiyaga dahil matagal ang proseso. Isa itong lumang tradisyon na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon upang panatiliing buhay ang industriya na pinagtibay ng panahon. Sino mag-aakala na ang mga nakakadiri at nakakakilabot na mga uod na ito ang siyang dahilan para magawa ang nagagandahang tela na sinusuot ng mga mayayaman? Siguro, ganun talaga yun, no? Minsan, ang magagandang imbensyon ay nagmula sa mga hindi kaaya-ayang hayop. Gaya na lang ng leather, nanggaling yon sa mga nakakatakot na buwaya. At ang tela ng silk, nanggaling naman yon sa mga nakakadiring uod. Kumbaga, ang moral lesson dito, dapat nating ma-appreciate ang mga hayop, maganda man sila sa ating paningin o nakakatakot. Dahil malay mo, yang iniiwasan mong hayop, yan pa mismo ang magbigay sa iyo ng maswerteng negosyo. Hindi mo pa nga lang yun alam dahil abala ka sa pag-iwas sa nakakatakot na hayop. Ang susunod nating video ay tungkol sa mga produkto na gawa sa balat ng hayop. Nako, kawawa yung mga hayop kasi kinuha yung balat nila para gawing kasuotan ng mga tao. Pero kaya nang humusga kung makatarungan ba ito o tama lang na gamitin natin ang balat ng hayop pang suot. Kaya panoorin nyo ito. Mahilig ka ba sa daga? Kung oo, siguradong magugustuhan mo ang mga daga na ito. Sila ang tinatawag na chinchilla. Napaka-cute nito at mukhang masarap alagaan. Yun nga lang, may mga tao na hindi makontento sa pag-aalaga lang ng chinchilla. Ang gusto kasi nila, tapusin ang buhay ng chinchilla at gawin itong kasuotan. Yang nakikita mong jacket na yan, gawa ito sa balat at buhok ng mga kawawang chinchilla. Pinapas lang ang mga kawawang bubuwit para lang mabuo ang magarbong damit na ito. Alam mo ba na kinailangan ng 100 piraso ng chinchilla para lang sa ganito kalaking coat jacket? Dahil dyan, ang mga jacket na gawa sa balat ng chinchilla ay madalas na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Bukod sa hindi ito makatarungan, dapat mo ring kaawaan ang kondisyon ng mga chinchilla.
Ikinukulong sila sa masikip at maduduming kulungan, kaya ang chinchila kalunos-lunos ang kalagayan. Para sa mga nagpapatakbo ng ganitong farm, wala na silang pakialam sa kalusugan ng mga chinchila. Para sa kanila, kakatayin lang din naman ng mga daga, kaya bakit pa nila ito aalagaan? Bukod sa mga chinchila, ito ang isa pang hayop na ubod ng cute pero naging biktima ng masamang industriya. Ito ang mga mink. Isa itong uri ng weasel na may mahabang katawan at balahibo na ubot ng lambot. Matagal nang ginagamit ang mink sa paggawa ng jacket na panglamig dahil mainit daw ang buhok nito. Maganda raw kasing pangontra sa taglamig ang mga jacket na gawa sa mink. Yun nga lang, kawawa naman ang sinapit ng mga hayop na ito dahil kinikitil ang kanilang buhay para sa mababaw na kadahilanan. Wala silang pinagkaiba sa sinapit ng mga chinchila. Ikinukulong din sila sa masisikip na hawla at pilit na pinaparami upang pagkakitaan. Pagtuntong ng wastong edad, saka na lamang kukunin ang kanilang balat at balahibo para gawing jacket. Kinakailangan nilang pumaslang ng 50 piraso ng mink para makabuo ng isang jacket. Dito naman sa ibang bahagi ng Asia, umuusbong ang industriya ng raccoon dog pelt. Pelt nga pala ang tawag sa balat ng mga hayop na kinukolekta para pagkakitaan. Masama ito dahil ang mga hayop gaya ng raccoon dog ay hinuhuli sa gubat para gawing pera. Sa mga hindi nakakaalam, ang raccoon dog ay isang uri ng mabangis na aso na medyo kakulay ng mga raccoon. Sa gubat, masayang namumuhay ang mga raccoon dog. Pero pag hinuli sila ng mga hunter, ikinukulong sila sa maliliit na hawla at hinihintay ang pagkakataon kung kailan sila babalatan. Ang resulta, isang napakagandang coat jacket. Gayunpaman, sino bang marangal na tao ang gaganahang magsuot ng ganitong jacket kung alam mong nanggaling ito sa inosenteng hayop? Kung tutuusin, matagal nang ipinagbabawal sa maraming bansa ang pagpatay ng hayop para sa kanilang fur o pelt. Marami kasing hayop ang kamuntikan ng maubos dahil sa ganitong industriya. Gaya na lang ng mga pusang lynx. Maraming hunter ang tumugis sa lynx dahil binibenta nila ang balat nito para gawin ding jacket. Ganon din ang mga beaver. Noong 18th century, kamuntikan na ring maubos ang populasyon ng mga beaver. Nadiskubre kasi nila na marami pa ng tao ang may gustong magsuot ng pelt ng beaver dahil mainam itong pangontra sa lamig. Kung hindi pa ipinagbawal ang ganitong industriya, malamang ay ubos na sana ang mga hayop gaya ng lynx at beaver. Kawawa naman kasi yung mga hayop. Meron naman kasing alternatibong materyales na pwedeng gamitin sa paggawa ng jacket nang hindi pumapatay ng ibang nilalang. Dito sa malamig na bansa ng Iceland, nakaisip ang mga residente ng mas mabuting paraan para gumawa ng jacket. Hindi nila kailangang pumatay ng hayop. Ang kailangan lang nilang gawin, kolektahin ang mga balahibo ng itik. Ito ang eider duck, isang espesyal na uri ng itik na naninirahan malapit sa dagat. Kada umaga, ang mga tao rito ay abala sa pangungulekta ng nalagas na balahibo ng eider duck. Madalas nila itong nakukuha sa mga pugad ng itik. Yang kulay brown na parang bulak, yan ang eider down na kinukolekta ng mga tao. Sabi nila, maganda raw itong pampainit, kaya ginagawa nila itong palaman sa mga kumot, unan at comforter. Hydrophobic ang balahibo nito. Ibig sabihin, hindi ito sumisipsip ng tubig. O diba, hindi niya hinihigop yung tubig. Maganda itong pagkuna ng insulation dahil bukod sa ligtas, walang hayop ang kinailangan saktan. Aba, pati pala ang kuneho ay pwede mong pagkuna ng balahibo. Ang mga kuneho gaya ng Angora rabbit ay merong napakakapal na buhok. Ito ang wool. Wool ang tawag sa balahibo ng hayop na planong gamitin sa paggawa ng tela o sinulid. Kapag hinabi mo ito para makagawa ng makapal na sinulid, yarn ang magiging tawag rito. Itong mga yarn na kinukolekta sa buhok ng kuneho ay pwedeng gamitin para makabuo ng jacket. Ang cute, no? Parang gusto ko rin magsuot ng jacket na gawa sa balahibo ng mabait na rabbit.
Wow! Sino mag-aakala na pati pala ang aso ay pwedeng pagkuhanan ng wool? Kolektahin mo lang ang buhok nito, meron ka ng wool o yung fiber ng kanilang buhok. Pagkatapos mong kolektahin ang buhok ng aso, ilalapat mo ito sa spinning machine. Spinning machine ang tawag sa makinarya na panggawa ng yarn. Kapag makapal ang buhok ng iyong aso, pwede ka nang gumawa ng jacket. Sa ganitong paraan, parang kayakap mo na rin ang iyong aso kahit saan ka pa magpunta. Sa lahat ng mga balahibo ng hayop, ito ang pinaka-espesyal. Dito sa kabundukan ng Peru, abala ang mga tao rito sa pangungulekta ng buhok ng vicuña. Yang mga parang camel, vicuña ang tawag dyan. Kinukuha ang buhok nito para gamitin sa mga suotin gaya ng jacket at iba pang damit. Alam mo ba na ang balahibo ng vicuña ay ang pinakamahal sa lahat ng wool? Ang isang sweater na gawa sa vicuña ay pwedeng umabot ng ₱250,000. Hindi kasi ito madaling gawin lalo't kaunti lang ang vicuña na pwedeng pagkunan ng supply. Sabi ng iba, sobrang lambot raw ng balahibo nito. Mas mainit din daw ito sa balat, kaya ito ang pinakamagandang insulation na pwedeng pagpilian sa market. O di ba? Hindi natin kailangan tumapos ng buhay ng ibang hayop para lang masabi natin na fashionable ang ating sinusuot. Kahit sa simpleng damit lang ay pwede mo nang ipakita ang ganda ng iyong damit. Basta ang mahalaga, hindi mo sinusuportahan ang masamang industriya ng animal pelt. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin nyo ang like button. Sa bawat isang tao na pumipindot ng like, may isang chinchila ang nagiging masaya. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!